Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan po natin ng update tungkol po dito kay Tebes. Nako, ang lupit. Alam nyo bakit po natin i-update to? Kasi meron po tayong nabalitaan. May nabalitaan po tayo na meron na namang ginagawang himala ang ating gobyerno. Alam nyo kasi ngayon pinag-uusapan, di ba, sa Kamara, sa Senado, yung tungkol kay Garma-Garma. Hindi. Sa Kamara pa lang pala naman. Hindi pa nakikisaw-saw ang Senado. Yung tungkol kay Garma, tsaka yung sa, alam nyo sa PCSO. Alam nyo kasi, dyan sa issue na yan, malalim ho yan eh. Sa totoo lang, may nagkwento nga sa akin, labanan lang yan eh. Competition lang yan nung mga issue patungkol ho sa sa STL, yung mga magkakalaban dyan. Yung, kung depende kung sino nakaupo, siya ho namumuno dyan. At matagal ko na pong sinasabi sa inyo ito, yan nga po yung nakita kong dahilan kung bakit iniipit ho si dating Congressman Tebes sa issue na kung ano-ano. Number one, political. Yan ho ay halatang-halata naman na pinulitika dahil nga po doon sa pagbibintang di umano na kay Digamo, pinulitika siya. At ngayon nga, kung mapapansin nyo, yung mga kalaban niya ang naupo na doon sa lugar nila. Pinulitika yan. Pangalawa, yung mga negosyo doon tulad ng mga STL doon at kung ano-ano pa, nalipat na rin po doon sa mga involved di umano na issue ho patungkol dito sa Digamo Tebes na to. So sa madaling salita, it's all about politics and business. Kung bakit nila initsipwera si Congressman Tebes. Kung bakit nila tinanggal sa Kamara si Congressman Tebes. Kung bakit nila pinilayan ang mga Tebes doon sa kanilang lugar. Ngayon, ang update po dyan, meron po akong nabalitaan na eto daw di umano, allegedly, etong DOJ sa pangunguna ni Secretary Remulla, sabi daw di umano ay meron daw ginawang hakbang na medyo may something ika nga. Meron ang katulad Kung ano yung ginawa kay Mayor Guo, kung maalala nyo, kay Mayor Guo ano nangyari doon? Meron silang kinuhang private plane, meron daw tumulong na private friend si Abalos para mapuntahan si Mayor Guo, 'di ba? Kaya nga sabi niya, Ikaw talaga. So, meron daw private plane na ginamit para masundo si Mayor Guo doon. This time, meron na namang private plane. Ang dami talaga nilang kaibigang mayayaman, Meron na naman daw private plane para puntahan mismo si Tebes doon. Para daw asikasuhin yung pagbabalik dito o asikasuhin yung kinukumbinsi daw yung gobyerno ng Timor para humaybalik dito. At merong picture yung private plane. May nagsubmit sa akin. Meron akong source dyan. Ayan po yung actual na picture ng private plane na sinakyan daw di umano allegedly na mga taga-DOJ para kausapin ang gobyerno ng Timor-Leste. Banat ba? Ano naman masama kung pumunta dyan naka-private plane? Alam mo, meron tayo sa batas na pinagbabawal nga Alam nyo ba yun na pinagbabawal na maging magarbo ang mga public official? Pinagbabawal na tumanggap ng regalo ang mga public official para gamiting serbisyo. Bakit kanyo? Ano ho ba ang nasa loob nitong batas na ito? Etong batas na ito kaya ginawa para hindi ho mapaboran yung mga quote-unquote kaibigan. Kasi pag ikaw, humingi ka na o ikaw ay nakatanggap ng tulong mula sa pribado,
Paano pag yan ay humingi ng tulong sa'yo? Siguradong papaboran mo kasi tinulungan ka dati. Yun yung intensyon o yung tinatawag na espiritu ng batas. Para hindi magkaroon ng biases pagdating sa paninerbisyo sa taong bayan. Kaya hindi pwedeng tumanggap ng tulong ang ating mga government official. Pero tila talamak ito ngayon sa gobyerno natin. Una, yung reward money para kay Pastor Kibuloy. Kanino galing yun? Sa pribado. Etong private plane na ginamit para sunduin si Mayor Guo, private plane din. This time, para gawin yung trabaho ng DOJ, allegedly mga taga-DOJ daw, gumamit din ng private plane. Di ba? Una, yung kay Pangulong Duterte nga bawal nga mag-business class Economy ka lang talaga dapat daw dun Kahit nga si Pangulong Duterte, sila Senator Bongo, economy nga sinasakyan nun Eto, private plane pa. Pambihira talaga, Ikaw talaga. Ikaw talaga, So, ito yung mali dyan, di ba? Parang ito yung sinasabi na medyo, bakit ganun? Bakit tila ata, hindi na sinusunod ng gobyerno yung ating batas na bawal gumamit ng mga ganyang klaseng, alam mo yun, paraan, karangyaan para may patupad ang batas o may patupad ang kanilang tungkulin, ang kanilang trabaho. Bawal po yan. Di ba ho? At ito nga ho ipapakita ko sa inyo Ito, importante. Ito daw yung flight details. Ito, hindi po ito, yung picture na ito, hindi po yan yung actual picture ng plane. Ito po yung actual picture ng plane. Ayan po, ayan. Pero ito po yung schedule. Ayan, kung mapapansin nyo, from Davao, ang papunta Dili. Yan yung sa Timor, Leste. Kita nyo? Pero pag mapapansin nyo dito sa taas, ito yung flight number na yan, yung RPC 6188. Okay? Yan po yung flight details. Kung mapapansin nyo, merong Denpasar. Alam nyo yan, Denpasar na yan? Yang Denpasar po yan, sa Bali. Pabalik na po yan. From Dili, dumaan pa ng Denpasar bago pa bumalik ng Davao to Manila. Abay, nag-segue pa. Allegedly, dumaan pa sa sa Bali. Yung entourage. Ako nagtatanong lang, Secretary Remulla, totoo po ba ito na dumaan po pa bala kayo daw di umano? Allegedly po ito Ina-allege po nung nagbigay sa atin ng impormasyon na ito na dumaan pa daw ng Bali. Dumating ng gabi. At sabi, ewan ko kung nag-resort pa yun. Alam naman natin ng Bali, Indonesia, maganda dyan pag-resort. Di ba? Hindi pa ibig sabihin, aside from gumamit na nga ng private plane, abay dumaan pa sa Bali, Indonesia. Ewan ko ito yan ayan from Davao City diyan papuntang Dili tapos yung ayan Manila to Davao City. Ayan yung flight details. Pero kung mapapansin nyo dito sa taas, ayan yung pabalik from Dili, dumaan muna ng Bali, Indonesia. Ako nagtatanong lang DOJ. Ito po ba ay totoong nangyari? Kasi balita ko sa aking mga contact diyan, tila bago kayo, alam mo, makipag-usap di umano diyan sa gobyerno ng Timor, sumegway pa kayo pagkatapos. Hindi ako, nagtatanong lang po ako Ito'y isang tanong lamang po kung kayo po ay totoo po ba yung aligasyon na yan na nababalitaan natin. Di umano daw, itong eroplano na ito, itong RSM, ay isa pong Royal Star Aviation. Yan daw po, ang ginamit allegedly ng mga taga-DOJ.
Sa madaling salita, bakit ako tayo binabalita ho ito? Kasi mga kababayan, ito po ay paglulustay na naman sa tax ng taala namang kanino nang galing yung pera na yan. Kung sakasakali ha. Hindi, ito, isipin nyo ito. Ang total daw, di umano, ng lakad na yan ay mahigit 5 hours. Okay? Mula sa dumaan sa Manila to Davao, Davao to Dili, Dili to Denpasar, tapos bumalik sa Davao. Ang total mahigit daw niyan 5 to almost 10 hours. In other words po, ang laking gastos na naman yan ng gasolina para ho dun sa eroplano. Alam niyo ho ba na milyon-milyon ang ginagastos para ho lamang sa gasolina ng eroplano? Yan ho ba? Ako ay nagtatanong lang ha. Ako ay nagtatanong lamang po, DOJ. Yan po ba ang gumastos ay ang gobyerno natin? Kasi kung ang gobyerno po natin ang gumastos diyan para gumamit ng eroplanong private plane, tax po ng bayan yan, mga kababayan. Hindi ho, bakit ho ba ang interest ninyo at sobra-sobra yung pinag-uukulan ng pansin etong kay Tebes. Ang alam ko meron ng dinidinig na kaso o extradition kayo. Bakit kailangan pang pumunta doon ang entire entourage para bitbitin? Hindi ba pwedeng isa o 2 tao na lang ang pupunta doon para at gumamit na lang ng public sabihin yung public transportation, hindi yung commercial flight, di ba? Para mas nakakatipid kaysa sa gumagamit tayo ng private plane. At kung sasabihin nyo naman na hindi ito ginastosan ng gobyerno at ito'y pinahiram lang ng inyong kaibigan, aba, mga sir, mga ma'am, bawal po yan sa ating batas. Kasi naayon sa ating batas, yano'y pinaliwanag na ni Atty. Torion ng detalyado. Bawal po sa batas yan na tatanggap ka ng kahit na monetary help or anything for the function ng iyong opisina. Bawal po yan sa ating batas. Kaya kung ano man na maging dahilan, parehong tagilid, parehong sablay. Kaya kayong mga nanunod, ano sa tingin ninyo? Ito ba'y pinaggastusan ng gobyerno natin? O ito ay isa na namang pabor mula sa isang kaibigan nila? Na alam naman natin sa mga alta sa syudad, pag may kaibigan na tumulong ay may kabigyan. Kasi don't tell me, yung kaibigan nyo sobrang friendly ghost. Basta lang tutulong, walang kabig pagdating sa negosyo. Imposible ho yun. Diba? Napaka-imposible. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Ika nga, diba? There is no such thing as free sa mundo na ito. So, pag ang isang tao, binigyan ka ng ganyang tulong, may bawi yan. Diba? Yun ang tatanong natin dito. Kanino po ba yan? At ano po ba ang talagang totoong nangyari? Yan po ba ay pinaggastosan ng gobyerno? O yan po ba isa na namang illegal na pagpapagamit ng pribadong sektor o pribadong kaibigan natin na alam naman natin na maaaring humingi ng pabor in the future. Diba? Kaya tayo po'y nagtatanong laang. Tinatanong lamang po natin ang DOJ kung totoo po ba na kayo ay merong ginawang paglipad o kayo po ay gumamit ng private plane papunta ng Timor-Leste. Sana kayong lalo na si Utoy, baka pwedeng masagot mo. Tayo naman po itatanggap kung sasabihin nila hindi totoo yan. Pero ito kasi reliable source natin na meron talagang naganap na pagpunta daw di umano ng mga taga-DOJ doon gamit ang eroplano na ito. Tayo po'y nagtatanong lang. Okay? So